Magandang hapon po sa inyong lahat. May mga bago pala dito, no? Kasi yung way na ipe-present ko sa inyo yung product is parang case study siya. So hindi siya ordinary product presentation na i-enumerate ko sa inyo yung ingredients ng product and then para saan siya. But rather, we will analyze kung para saan talaga yung products. No? Kasi ang isang ingredient, kung papansinin nyo yung mga ingredients ng products, multi-ingredients siya. No? To the extent na 10 nga yung ingredient nung dalawang product ninyo or 11 pa yata yung isa. No? So, yung interaction kasi between start na natin na para mas mabilis hindi kayo mainit. Yung interaction kasi between these ingredients, no, may tinatawag tayong addition. So, ano yung addition? Let's say si ma'am, may dalawang may dalawa siyang hawak na herbs. Si ma'am may dalawa ding hawak na herbs. Yung dalawang hawak ni ma'am is para sa rayuma. Yung dalawang hawak ni ma'am is pampatulog naman. So pag pinag-combine nyo, gagaling yung rayuma and then aantukin siya. Yun yung epekto. So that's what we call addition. So 2 plus 2 equals 4, 4 lang yung epekto niya. Pero may isa pang epekto kasi ang natural food. Nagkakaroon siya ng tinatawag na synergy. Ano yung synergy? Kumbaga man, dalawa lang yung ingredients ni ma'am, so 4 lang, 4 din yung epekto. Pero under synergy, hindi ganito ang nangyayari. 2 plus 2, nagiging 20. Nagtataka kayo saan nanggaling yung mga ibang epekto na hindi nyo maintindihan. No? Wala naman doon sa description ng ingredient yun na ganun yung epekto niya. Pero nagkakaroon siya ng different effect dahil nagsama-sama yung iba't ibang klaseng ingredients. That's what we call synergy. So expect nyo na yon if 1 or 2 herbs joined together, nagkakaroon ng interaction na ang tawag is synergy. Synergistic, kumbaga man. Nagtutulungan siya. Kumbaga man etong result na to, na 20 na tinatawag, no? Epekto na yan nung union nung mga phytochemicals na nandoon sa herbs. Na pag wala yung isa, let's say, bibigyan ko kayo ng example para maintindihan. Sino dito yung anemic? Mababa yung red blood cells. Okay. Nag-iron po kayo. Umiinom kayo ng iron. Pero with folic acid. May mga blood vitamins kasi may B12 pa yan. Pero hindi yan ma-absorb pag walang vitamin C. So, nakuha nyo yung synergy doon. So, when you add vitamin C to iron, it will enhance or increase the absorption of iron. Let's say, yung curcumin o yung turmeric, sino yung gumagamit ng turmeric sa bahay? Umiinom kayo ng turmeric. Okay. Ang turmeric, may active ingredient siya na curcumin na napakaganda, napakagaling nung nagagawa ng ingredient na yun. Isa yun sa ingredient natin. Pero, i-add mo lang ang isang ingredient pa, magagamit mo siya ng 2,000 times better. Imagine mo yun. Alam nyo kung ano yung ingredient na yun? Paminta. Yes. If you add paminta, black pepper to turmeric, it will increase the bioavailability and absorption of curcumin. So yun yung tinatawag nating synergy. Hindi mo maintindihan bakit ang taas-taas na, ang lakas na nung epekto. Dati ito lang epekto nito, nung nilagyan ko nito, parang boom, sumabog kagad. That's what we call synergy. So yun yung meron ang products nang we provide. Synergistic effect. Nagtataka kayo, di ba? Bakit? Nireview ko kasi yung mga testimonials ninyo Magtataka ka bakit yung may kidney failure, gumagaling. Anong kinalaman ng mga ingredients sa kidney failure? Nagtataka kayo, di ba? Kasi the way na i-present siya sa inyo is antibacterial agent siya. Diba? Anong kinalaman ng antibacterial activity, antimicrobial activity nung isang ingredient sa pagkakaroon ng nag-i-heal na
kidney. So yun yung mga pag-uusapan natin. So by the way, bago pa lumalim yung ating pag-uusap, let's talk about epigenetics. Ano yung epigenetics? The word epi means above. Above, sa taas, no? And genetics means your genes. Yung genes natin. So, pag food supplement ang pinag-uusapan, ito yung nagiging effect. These are factors that affect your genetic expression. Ano yung genetic expression mo? Ikaw, si ma'am, may rayuma. Tapos nagkaanak siya, may rayuma. Yung apo niya, may rayuma. Genetic expression. So, totoo ba yun? Nagdi-disagree si epigenetics. Kasi, sangayon sa pag-aaral, 20% lang yung naka-express sa DNA. So, anong ibig sabihin pag 20%? May pwede kang ma-turn on, may pwede kang ma-turn off. May pwedeng ma-add doon sa expression, may pwedeng ma-deduct doon sa expression. So, it doesn't follow na diabetic yung parents, magiging diabetic din yung anak. Pwede siyang mabago along the way. Pwedeng maputol yung ang tawag dyan sa mga Christian is generational curse kasi lahat kayo may sakit na ganyan. Hindi po yun totoo. It is because meron kayong the same lifestyle. The same way yung eating ninyo, pare-parehas yung kinakain. Kaya walang nababago doon sa genetic makeup. So what are the factors that affect your genetics? Unang-una, ito yung mga yon, yung sleep. Sino po dito yung nagpupuyat? Oh, very good kayo, very good kayo. Mas maraming sakit. Kung wala pa kayong anak, mas maraming sakit yung magiging anak ninyo. Kasi yung mga sakit ninyo, nai-embed yan doon sa DNA. And then later on, may expression, may ipapasa nyo yung weakness doon sa anak. Hindi naman yung sakit, pero yung weakness. Let's say, mahina yung pancreas. Ang tendency, malataas yung risk ng pagkakaroon ng diabetes ng anak. So, namamana yan. Okay. So, pag tinama mo yung sleep, lumalakas yung katawan, nagiging malusog ka, tsaka ka nag-asawa, tapos tsaka ka nagkaanak. So, yung genetic makeup mo, nung time na ginawa mo yung anak mo, yun yung maipapasa mo sa kanya. So, kung previously may cancer ka, tapos naka-recover ka, na-declare na wala na, zero cancer ka na, tapos nag-gym ka, natulog ka ng tama, kumain ka ng masustansya, naka-embed yon sa DNA mo, yung the new you. Then, pag nagkaanak ka, yun na yung maipapasa mo sa anak mo. So, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi sabi ng epigenetics, we can change the genetic makeup natin through our sleep, diet, ano pa? Exercise, and positivity. Tandaan nyo, pag nai-stress kayo, pumapangit yung genetic makeup. So, yun yun. Now, what is nutrigenomics? Ang epigenetics kasi, yan yung above, yung factors na pinag-usapan natin. Now, nutrigenomics, is, means nutrition, genomics, genomes, yung genes. So, paano naman ngayon nakaka-apekto under siya ng epigenetics? Yung mga kinakain natin, yung supplement natin, sa pagkakaroon ng magandang genes. Basically, kaya na-create itong nutrigenomics kasi na-amaze yung mga scientists sa mga epekto ng mga herbal medicines. Dati ayaw nilang maniwala, pero kung titignan nyo ang PubMed is encyclopedia ng mga doctors, mga scientists. Dapat pag nagre-research ka, dun ka lang kumukuha ng information. Huwag kang kukuha, basta itatype mo, glutathione, tapos naglabasan yung mga website. Huwag ka doon kukuha. Go sa PubMed and then i-type mo, doon lalabas yung mga scientific studies regarding the ingredient. So yung PubMed ngayon is punong-puno ng studies regarding herbal medicines at saka natural food. So yun yung pag-uusapan natin. Now, autoimmune, paano nyo siya minamarket? Di ba yung mga distributors? Paano sinasabi nyo?
Food supplement kasi ini-intake siya eh. Pero sublingual, ano pa? Immune booster. Immune booster kasi from the name, Alta Immune. So kinokonote niya, ang pinapalakas niya is yung immune system, di ba? Pero doon lang ba talaga yung target niya? Antiviral, antibacterial, Holistic. Yeah. Okay, I agree with you, sir. Holistic siya. So doon natin iisa-isahin mamaya kung bakit naging holistic siya. Kasi sa mga literature ninyo, you're marketing it as antiviral. Totoo naman, kung isa-search mo ngayon sa PubMed yung mga ingredients na to, there are studies regarding COVID-19. And effective sila doon sa strain na yun. Namamatay talaga yung mga viruses. So, let's go, no? Pag-usapan natin to. So, huwag kayong maiinip pa. Medyo classroom type siya kasi case study tayo eh. So, this is an up-to-date review regarding cutaneous benefits of Oreganum vulgare or yung tinatawag nating oregano. Kayo po ba gumagamit kayo ng oregano? Marami yan sa kalsada eh. Saan nyo ginagamit? Sa sipon at ubo. Di ba pwede siya sa baby? Kasi yung anak ko, may halak, may sipon, 3 buwan. Ang ginawa ko, kinuha ko yung dahon, piniga ko, tapos pinainom ko yung katas doon sa baby, tapos ilang araw lang, araw-araw kong ginagawa yun, nawala yung halak, nawala yung ubo. So, ganun ka-effective yung oregano. Now, base dito sa study na to, kung papansin ninyo, no, investigations have demonstrated that compounds are also potent. Ano yung description niya? Antiviral ba siya? Antioxidant. Ang layo ng antioxidant sa antiviral. Ano pa siya? Anti-inflammatory. Ano pa siya? Anti-diabetic. So yung anti-diabetic niya is nagpo-fall under secondary. Anti-cancer. Ano pa siya? Okay, yun na yun. So, may iba, nako, delikado pa. May isa pa tayo dito, no? Kinonfirm lang yung antioxidant, antimicrobial, ayan yung conclusion ng study, anti-inflammatory activities of this essential oil. So, ano pa yung gamit niya? Para malaman natin. Anti-aging siya. So, yung Alta-Immune, pwede niyong ipatak sa tigyawat, matutuyo yung tigyawat. Ginagawa niyo ba yon? Ginagawa niyo minsan? Yun yung mga gamit ng essential oils. Pag may sugat kayo, since malakas yung antibacterial niya, instead na gumamit ka ng antibiotic, ipatak mo yung Alta-Immune mismo dun sa sugat. So pagka napatakan mo yon, magpo-promote yung mga ingredients, magpo-promote ng healing, and then yung sugat protected from all types of bacteria, viruses, and fungal infection. Yun yun. So, antimicrobial. Pag sinabi niyong antimicrobial, malawak yung scope niyan. Microbes includes viruses, bacteria, and fungi. Fungus, okay. So, included na yan. Antifungal siya, antibacteria, antiviruses. So, pag ginagamit mo sa Alta-Immune, ano pa yung ibang gamit mo? Hindi nila. Pwede mong ilagay sa anan, pwede mong ilagay sa alipunga, pwede mong ilagay sa eczema. Directly. Sa kagat ng lamok. Directly. So, hindi lang siya ini-intake. Pwede siya sa balat directly. Yun yung tamang gamit niya. Okay? So, ito yung effect niya. Tignan nyo ha. May anti-diabetic, anti-cancer siya na epekto. Now, let's go to the second ingredient.
Pwede yun. Especially yung alta-immune. Kasi yung alta-immune, halos lahat kasi to pare-parehas ng function. May konting deviation lang, pero makikita nyo kung ano yung pinakamalakas na activity niya, secondary activity. Kaya may tinatawag tayong secondary. So, ibig sabihin, ginagamot nyo yung nasa primary, meron din kayong sakit doon sa secondary. Ay, bakit yung sugar ko bumaba? Bakit yung BP ko bumagsak? Uminom ako ng losartan, tapos nag-uminom din ako ng alta-immune. Bakit bumagsak? Kasi secondary effect yun eh. May ganong epekto na yung ingredient. So, kailangan maintindihan nyo para maiwasan nyo yung tinatawag na duplication, no? Pag nagdoble kasi, ito yung interaction sa medicine. Pag yung iniinom mong food supplement, pampababa ng BP, then uminom ka rin ng pampababa ng BP. Sabi ng FDA, no approved therapeutic claim. Pero sa research studies, conclusions meron. Nakakababa talaga ng BP. So pag nag-combine yan, dodoble yung epekto, babagsak yung BP mo. Hindi magno-normal, sa baba siya. So kailangan alam mong gamitin. Interaction kasi yan between medications and supplement. So, second is yung tinatawag na ginger. So, ano yung sabi ng study? Bioactive compounds and bioactivities of ginger. Ano yung sabi dyan? Demonstrated that ginger possesses multiple biological activities including antioxidant. So, parehas lang dito. Ano pa? Anti-inflammatory, parehas din. Ano pa? Antimicrobial, parehas din. Anti-cancer. So this time, ginger, primary yung anti-cancer. Nandito siya. Primary yan kasi ginagamit din talaga ang ginger sa cancer. So ano pa? Neuroprotective. Alam nyo ba kung pag sinabing neuroprotective, ano ba yung mga sakit sa utak? Alzheimer's. Ano pa? Dementia. Ano pa? Yan, yung mga migraines, yung mga ganyan. Lahat yan covered yan pag neuroprotective. So, dito siya. Ang sinus kasi ano yan natuyong mucus dito sa may under ng sinus mo. So, kailangan ma-detox yun, matanggal yun. May mga natural way naman na minsan pinablood to para lumabas yung... May mga way kung paano tanggalin yan. Hindi kailangang operahan. Kasi yung iba, pinapa-opera yan pag malala na yun. Neuroprotective. Ano pa? Aside from neuroprotective. Cardiovascular protective. Protective. And then, respiratory. Secondary. Okay. So, bakit dito tayo sa studies na kinukuha? Bakit dito sa PubMed kinukuha yung epekto ng per ingredient? Kasi pag kinuha nyo lang yan sa labas, walang maniniwala. Kailangan sa studies kukunin kasi ineksperimentohan yan na ganon talaga yung naging epekto niya. So, sa studies lang dapat kinukuha. Now, second, in vitro and in vivo studies. Anong difference niyan? In vitro fertilization sa test tube. In vivo, it means sa loob ng tissue. It could be sa daga or it could be sa tao. Human studies, no? Ano yung mga ano yung sa abstract niya? Aspect primarily due to its antioxidants, di ba? And anti-inflammatory, ano pa? Antimicrobial. So, kino-confirm na naman ng ibang studies. Another study uli ang nagko-confirm dito sa mga epekto na to. And carcinogenic. So, anti-cancer nandito siya. So, nakikita nyo kung paano nire-research yan. Bakit? Ngayon, dalawang study na yung nagsasabi anti-inflammatory. So, para saan si alta-immune? Dalawang ingredients pa rin pinag-uusapan natin.
Ano ba yung inflammation? Lahat ng sakit na may itis, namamaga, ano yung mga yun? Rayuma, ano pa? Itis, ano yung mga itis? Arthritis, ano pa? Ano pa? Kasi pag hindi nyo alam yan, hindi nyo rin ma-market yung product ng maganda. Rhinitis. Allergic reaction yun pero namamaga kasi yung may inflammation na kasama dito. Ano pa? Tonsillitis. Ano pa? Meningitis sa utak na yun Pero pwede. Pwede, I agree with you. May mga studies. Nabasa ko rin yung mga studies. Ano pa? Bronchitis. Ano pa? Hepatitis. Yes, exactly. Magaling siya sa internal organs na namamaga. Including kidney, including the heart. British. Ito nagugulat kayo, bakit? Anong kinalaman ng autoimmune system yung pinamarket natin? So, you're missing the point kasi yung epekto ng produkto is nakapokus lang dun sa maliit na scope. Pero ito yung ginagawa talaga ng product. So, yun yung kailangan nating malaman. Ang renal failure, nagagamot siya ng antioxidants. Ang natural way para mabuhay uli yung kidney is bubugbugin siya ng antioxidant. Yung mga anthocyanins, yung mga violet na prutas, yung mga berries, yun yung binibigay. Which is sa conventional medicine, pinagbabawal kasi tataas daw yung potassium. Kaya pag pumunta sa alternative medicine, binugbog ng ganon, magugulat yung nephrologist, pagbalik, bakit gumanda yung kidney mo? Anong ginawa mo? Sasabihin nila. Kasi para sa kanila, once the kidney is damaged, hindi na yun mare-reverse. Sa alternative medicine, as long as gumagana yung organ, kahit maliit na porsyento na lang, may chance of recovery. Ganun siya. Reversible, exactly. May mga cases akong nahawakan diabetic for 20 years, then they declare nung diabetologist niya, wala na yung diabetes. Reversible siya. There's no such thing as irreversible. Lahat, everything is changing. Nagbabago lahat. So, punta tayo sa cinnamon. Okay. So itong study na to, antibacterial mechanism naman yung inimbestigahan dun sa review. Pero magugulat kayo dun sa mga sasabihin mamaya. Antibacterial, ayan siya. So antimicrobial therapy. So antimicrobial siya. So ito, si cinnamon, parehas dito. Pero sa ibang studies, ito siya. Cinnamon and health. Ano yung iniimbestigahan dito? Anti-inflammatory. Ano pa? Antimicrobial, meron na. Kinonfirm yan ng unang study. Ano pa? Antioxidant. So meron din siya ng tatlong to. Ano pa? Ha? Anti-tumor. So pag sinabing, eto yan pag sinabing anti-cancer, ano yung mga ibang term dyan? Anti-tumor? Ano pa? Anti-carcinogen? Carcinogenesis is yung pag-start ng cancer, no? Ang nagko-cause ng cancer is carcinogens, no? So pagka etong term na to, nakita nyo, isa lang ang ibig sabihin yan. Cancer. So, magpo-fall siya under dito. So, anti-cancer, ano pa? Cardiovascular protective, eto siya. Primary din yan. Magaling ang cinnamon, kala nyo. Ini-snap-snap nyo yan. Tuturuan ko kayo ng technique mamaya kung paano nyo gagamitin yan. Ano pa? Ang pinakamalakas na epekto niyan is anti-diabetic. Kasama yung obesity.
Kasi pag obese ka, may symptoms ka, metabolic syndrome yan. Tumataas yung sugar, hindi mo magamit yung insulin. So, ilagay na rin natin. Anti-obesity. Then, cardioprotective. Okay. Tatlong ingredients yung pinag-uusapan natin. Sino ang may experience sa inyo na binigay yung alta immune tapos nagnormal yung sugar? Wala, kasi hindi nyo tinatry na ibigay sa diabetic. Sige pa. Ito, ma'am, tuturuan kita. Ganito yan, pag nag-i-incorporate ka ng food supplement at meron kang maintenance, just make sure lang, minomonitor mo kung ano yung maintenance mo. Kasi pag in-incorporate mo yung, ito yung epekto niyan eh. Ito yung sakit. Ito yung cause ng sakit, no? Ito yung diabetes, ito yung cardiovascular disease, ito yung kidney. Ang ginagawa kasi ng mga maintenance, directly, dito nila inaayos yung symptoms. Ito yung cause ng sakit. Ang food supplement, dito siya bumababa sa loob. Sa root cause ng problem. Kaya minsan nakakakita kayo ng mga pasyenteng tinatanggal na mismo ng medical doctor nila yung maintenance kasi talagang kahit anong gawin, hindi na tumataas yung BP. So ganito po yung gagawin. Pag nagtitake kayo ng alta immune, then may maintenance kayo sa high blood, just make sure lang 3 beses nyo imo-monitor yung BP sa loob ng isang araw. Pagkagising, sa tanghali, at bago kayo matulog. Then, pagka-measure ninyo at napansin ninyo na nasa lower side na yung BP, let's say 90/60, pag ininuman mo pa yun ng maintenance, magkakaroon ka ng hypotension. Yung para kang gaganyan-ganyan. Wala kang puwersa, para kang matutumba. Hypotension na yung tawag nun. So, mababa na kasi, ininuman mo pa ng medication. And then sa ibang case naman, yung mga diabetic, iinom sila ng maintenance sa gabi, may food supplement. Yung food supplement, nakakababa talaga rin siya ng sugar. Proven na yan. Lalo na si cinnamon. Ngayon, uminom pa rin ng metformin, natulog. Yun yung mga cases kasi, hindi nila na-monitor, na yung sugar pala nila is nasa lower side na ng boundary. Nung bumagsak, hypoglycemia. Anong nun? Nagiging effect nun? May mga diabetics na hindi na gumigising. Cardiac arrest. Kaya napaka-importante kasi na minomonitor nyo pag may maintenance kayo. Hindi porket sinabi ng medical doctor ninyo, forever mo na yung iinumin, hindi po yun totoo. Kasi pag mababa na, baliw ka pag ininuman mo pa ng maintenance. Imo-monitor mo. Then pag mababa na, skip the medication. And ang expression kasi niyan, sasabihin, ay gamot mo na yan forever, wag mong inumin yan. Kasi yan mga food supplement lang yan, wala yung epekto. Pero ang katotohanan yan, pag naayos na yung root cause ng problem, hindi mo na to kailangan. So ano nangyayari? Since doktor mo siya yung paniniwalaan mo. Diba? Hindi kasi nai-inform yung tao about the benefits of food. Ano sabi ni Hippocrates? Ang totoong gamot ay pagkain. Food. Pang-control lang to. Pansamantala kailangan mo rin to kasi mamamatay ka pag hindi mo na-control yung symptoms eh. Pero, while incorporating food supplement, imo-monitor mo kasi in the future, baka tanggalin na siya. Hindi mo na siya kailangan kasi na-address mo yung root cause of the problem. So, nakukuha po natin? Yes! So, monitor ha, importante po yan. Tapos, huwag iinuman ng maintenance pag mababa na. I-skip mo lang. Okay. So, yan si cinnamon. And then, punta tayo kay thyme.
Anong sabi nitong conclusion ng isang study? Thymol, no? And thyme, essential oil. Anti-biofilm, includes bacteria, anti-fungal, so anti-microbial. Ito siya. Present siya dyan. Ano pa? Bukod sa anti-microbial, anti-parasites, kasama yan sa anti-microbial. Ang parasites kasi is yun yung mga type ng uod, no, yung type ng mga itlog ng insect na pag kumagat, ini-inject yung yung itlog nila sa balat, tapos later on, pag napisa, unti-unting kakainin yung tissue. No? Yun yung mga parasites. Okay, thymol has promising anti-tumor. So meron siyang secondary effect, anti-tumor or anti-cancer. Ano pa? Apoptosis, inhibition of proliferation. Nandito yan sa anti-cancer. No? Pine-prevent niya na kumalat. Now, another study, anong sabi? Expectorant. Ano pa? Anti-inflammatory. Ano pa? Antiviral. So, antimicrobial. Ano pa? Hypertensive. Antiseptic is antimicrobial. Ano pa? Anti-cancer. Anti-cancer. Okay, ano pa? Okay. So, sa respiratory, secondary. Okay, let's go to the peppermint. Ano yung epekto ni peppermint? Yan yung study. Peppermint essential oil, its phytochemistry, biological activity, and pharmacological effect. Alam niyo yung pharmacological? Pharmacy yan, so ibig sabihin, gamot talaga siya. Pag sinabing pharmacological effect, it has the same effect as pharma, medicines. Ayaw lang ng FDA, kaya wag na lang kayong maingay. Ayaw lang nila na banggitin. So ito sa study, sinamarize na. So yung biological activities niya, anti-inflammatory, antibacterial. So meron siya nitong tatlong to. And immunomodulation. Okay, ito importante to. Immunomodulatory. Sinong may case sa inyo ng psoriasis? Binigyan nyo ng alta immune gumaling? Sino may case sa inyo? Meron. Bicol. Tiga Bicol. Nagagamot ng alta immune yun kasi through the immunomodulatory effect ng mga ingredients. So kung hindi nyo alam na pwede pala siya doon, kasi sometimes if you don't know the effect of the food supplement, ano ka kasi baka magalit sa iyo na hindi naman umepekto, sayang lang yung pera niya, no? Pero kung alam mo na ngayon, mas lalakas yung loob mo na ialok mo doon sa prospect mo. Kasi sinasabi talaga nung mga studies na meron siyang immunomodulatory. Kasi ang sakit na psoriasis, lupus, ano yan nag-hyper yung immune. Ang sinisira yung organs ng body mo. Na pag sinabing immunomodulatory, inaano niya, pinipigilan niyang mag-hyper. Dito ka lang, sa tama ka lang na response. Huwag kang mag-over, huwag kang mag-under. Nasa gitna ka lang. So yun yung ginagawa ng mga ingredients dun sa immune system ng taong may autoimmune. So immunomodulatory. Now what else? Neuroprotective, anti-fatigue, and antioxidant. Antioxidant siya is nandito. Ito talaga kasi ang primary effects ng mga essential oils. Itong tatlong to. Tapos, saan siya ginagamit? Kasi meron din kayong peppermint Di ba? As a single ingredient product, ito yung study niya. Dito nyo siya gagamitin. Ano?
Saan yung application? Gastrointestinal disease. So, pwede nyong i-intake ang peppermint oil para ma-address yung mga namamaga sa bituka. Yan yung mga application niyan. Dermatological disease. Post-operative adjuvant therapy. Pag na-operahan yung tao, kasama siya yung peppermint sa therapy na ginagamit para mas mabilis gumaling yung na-operahan. Other application. Ano yung pharmacological effects niya? Gastrointestinal protection, liver and kidney protection, skin protection, respiratory protection, anti-diabetic, no? Brain and nervous system protection. Kasi ginagamit siya sa aromatherapy. Yung aromatherapy is nakaka-relax yung amoy ni peppermint. So pag naamoy mo, yung stress mo mawawala, therefore, yung may antioxidant effect yung amoy niya. Nare-relax ka. So, yan na. And then, let's go to the conclusion. Ito, PEO is peppermint essential oil. Mainly composed of, ayan yung mga ingredients niya, ayan yung mga effect niya sa conclusion ng study. Anti-inflammatory, antibacterial, antiviral, scolcidal, immunomodulatory, anti-tumor, neuroprotective, anti-fatigue, and antioxidant activity. So, madami. Madami siya. So, hindi nyo ba nakikita nag-overlap? Halos lahat ng natalakay na nating ingredients, halos may the same effect. Pag sinabing the same effect, at half of the ingredient mo, ganun yung epekto, that's a primary effect of the product. Yes. Primary na yun. So, hindi lang siya antibacterial, antioxidant siya. Pag sinabing antioxidant, gamot yan sa nagpe-fail na organ. Kasi yun yung ano niya, application niya eh. Okay. Punta tayo sa curcumin. May experience na kayo na yung Alta-Immune, lumiit yung bukol? Yes, sir. That's because of the curcumin. Yan yung pinakamalakas na anti-cancer property or anti-cancer ingredient nung ang curcumin is yung extract ng luyang dilaw, yung katas na niya. Kasi pagka yung turmeric powder yan, hindi yan yung purong curcumin. Ang nandun sa product is yung extract niya, yung purong-puro talaga. Kasi halos oil na siya eh. Kasi oil yung Alta-Immune eh. So yung pinaka-essence na niya yung nilagay. So anong epekto dito ng curcumin? Management of oxidative stress and then anti-inflammation, metabolic syndrome, arthritis, anxiety, and hyperlipidemia. Now eto. Kinonfirm lang yan ng another study. Turmeric and curcuminoids decrease fasting blood glucose, hemoglobin A1C. Sino yung diabetic? Ito yung pinapakuha nyo pag nagpapa-blood chem kayo eh. HbA1c at saka FBS. So yung ingredient na to, at saka si cinnamon, at saka si oregano, nakakababa sila ng sugar. So, nakuha nyo na po. Yes. So, kailangan, pag meron kayong medication, nag-check kayo on a daily basis. Kung ayaw nyong masaktan kasi masakit yung tutusukin, may nabibiling patches. Alam niyo yung patches, medyo mahal nga lang, yung ilalagay siya dito. Tapos kahit 24 hours na nakadikit siya dito, may monitor ka, makikita mo kung anong level ng sugar mo at that time na tinignan mo siya. Kahit oras-oras mo siya tignan, nakadikit lang dito. Let's say, gutom ka, tinignan mo, uy, bumababa. Pagkakain mo, uy, nag-spike. Makikita mo, may mga patches na ngayon. And then yung technology na yun is isinalin nila sa mga smartwatches.
Nakakita na kayo ng mga Samsung smartwatches na pati glucose pati heart, no, yung BP, yung heart rate mo, yung oxygen level nung blood mo, nakikita na lahat. So nasa patches lang yan lahat ngayon. So pwede kayong bumili ng ganun para ma-monitor. Okay, so by the way, sino dito yung may case ng PCOS? PCOS, hormonal imbalance. Effective po yung product doon. Effective po yung Alta-Immune doon sa PCOS. Kasi nag-aayos din siya ng hormonal imbalance. Yun yung root cause kasi ng pagkakaroon ng PCOS, hormonal imbalance. Anything na tumutubo dito sa reproductive ng babae, ang root cause niyan is hormonal imbalance. Now, saan nakukuha yung hormonal imbalance? Nay, yung anak mo, ano trabaho? Call center? Ano ba? Nasa opisina. So, nagkokos ng hormonal imbalance, puyat at stress. So, pag stress ka, dun yung unang tatamaan kung yun yung weakness mo. So, yung curcumin, effective siya doon. So, hindi ko na ipapakita yung studies kasi hahaba tayo, no? Sage. Okay. Ito yung studies ni Sage. Antioxidant and hypoglycemic potential. O ilan na yung ingredients ng Alta-Immune na may hypoglycemic effect? Nakasulat sa board. Ilan na? I-identify nyo. Binamarket nyo ba siya sa mga diabetics? Yes. Sigurado kayo? Yes. Sinasabi nyo firmly na nakakababa siya ng sugar? Yes. Okay, yun. Kasi yun talaga yung epekto ng Alta-Immune. Nakakababa siya ng sugar. Nakaka-normal. So, ito yung study. Ito yung salvia essential oil. Salvia is sage, no? Ito yung experiment. Pharmacological effects encompassing antioxidant. Ganun din. Pare-parehas. Pare-parehas ng effect. Pag sinabing anti-dementia, neuroprotective siya. So pwede siyang, ang dementia kasi nangyayari yan pag hindi na maganda yung daloy ng dugo doon sa utak ng tao. So nagsisimula yan na medyo makakalimutin lang, and then later on din na maalala yung mga pangalan ng kakilala niya. Then later on, pag wala na talagang maalala. Palala ng palala. So namamatay yung brain cells pagka merong constriction dito sa may part ng batok. Hindi makapasok ng maganda yung blood flow dun sa utak. Then ang kagandahan, yung Alta-Immune, may mga ingredients siyang nagpapabuka ng ugat sa buong katawan. So gumaganda yung daloy ng dugo. So na-address, yung kasing root cause di ba may iniinom kayo ng mga vasodilators na gamot? Oh, yung mga ininom yung vasodilator, Alta-Immune has the same effect. Nagpapabuka din siya ng ugat. So, watch out lang doon sa mga synthetic meds na iniinom nyo. Kasi pag nagsabay, bababa talaga yung BP nyo. Sir Dan, Doc, Apa? totoo ba yung sabi ni Sir Vin yung nakakapagpabuka rin siya ng ano? Nakita raw. Later on, yung isang product nyo is designed para doon. Pero, yung kasing, meron kasing mga ingredient dito na hindi siya ganun kalakas. May mga ingredient dito na nag-encourage para mag-create ng nitric oxide doon sa body mo. So, nitric oxide is vasodilator kasi siya Siya yung natural na pampabuka ng ugat. Mamaya, tatalakayin ko yan doon sa Ultima. Doon natin siya pag-uusapan. Para makapasok ko kailangan. Then, si basil. Ito yung effect ni basil. Anti-tumor. Nauna pa si anti-tumor. So, primary,
Anti-cancer siya. Tapos, meron din siyang antioxidant, anti-inflammatory, anti-diabetic effect. Ayan, diabetic mellitus. Hypoglycemic, nakakababa din siya ng BP, so heart protective siya. Ano pa? Hypolipidemic, nakakababa siya ng triglycerides. Tanggaling na. Ang dami niyong pinapacheck sa laboratory niyo, yan, anti-immune lang pala ang solusyon. Pharmacological effect yan. Pinag-uusapan natin, so napatunayan yan sa mga studies. Hindi tayo naghalaw-halaw lang dun sa mga website na kung ano yung sage. We get the effects of this ingredient directly from the studies. So, ibig sabihin, walang makakabasag sa result. Okay, eto, antimicrobial. Okay? So, yan lang yung inimbestigahan niya, antimicrobial. So, yun na yung effect niyan eh. Ano pa? Iba pa? Meron pa kayong clove. Marami yan eh. Garlic acid and flavonoids, no, yan yung mga active ingredients niya, eugenol. So meron siyang antibacterial, antimicrobial siya. Ano pa? Alam niyo yung nociceptive? Alam niyo po yon? Pain reliever. Ang ibig sabihin. Kasi yung nociception is doon sa nervous system yan eh. Yung pag-feel mo, pagka nagkaroon ng extreme cold, extreme hot, nagkakaroon ka ng pain, di ba? So, piniprevent niya yung pagkakaroon ng pain. So, desensitization nung part na na-expose sa extreme cold and extreme hot. So, ano pa po? Anti-inflammatory, antibacterial, and anti-inflammatory and antioxidant. So, ito yon. Analgesic. Itong analgesic, yun yung anti-nociceptive. Ano po ba yung mga analgesic? Mga pain reliever drugs, di ba? Okay, so paano nyo gagamitin yung alta-immune sa pain? Paano? Iinumin. Ipahid nyo doon sa parting masakit. Kasi meron tayong transdermal application. Pumapasok siya sa pores ng skin, ang essential oil. And then pagkapasok niya doon, nagpe-penetrate siya, nagpe-permeate siya doon sa mga ugat and eventually doon sa bloodstream. Yun yung effect niya. Okay? Salo pa. Ito naman, dito sa study na to, si clove, inobserve nila yung effect niya. Tapos ang sabi dito, greatest broad spectrum inhibitory effect for growth across all fungal or fungal species. So lahat ng fungal infection, kaya ng clove. So yan, ano ba yung mga fungal infections natin? An-an, yun yung mga binanggit ko kanina. An-an, alipunga, puni, adhad, o lahat yan, pagpapahiran nyo ng alta-immune. Gagaling yan. Herpes zoster. Virus po yun eh. Namamatay yun sa alta-immune. Kaya lang directly mo siya ipapahid, then i-ingest mo rin siya. At pwede rin po yun. Yung shingles kasi parang rashes lang siya eh. Pwede rin po yun. Kaya lang pag shingles, i-intake nyo, then ipapahid nyo dun sa area na nagra-rashes. Okay, so si sage. Punta tayo lastly kay frankincense. Now si frankincense, ito yung kanyang biological activities, no? Inobserbahan, dermal fibroblasts. So sa balat.
So, essential oil, effective siya against skin cancer, melanoma. So, anti-cancer siya. Ano pa? Nagbubush siya ng energy. Di ba meron kayong separate na frankincense, single active ingredient lang? O yun yung gamit nun. Nagbubush siya ng energy, kaya pag low energy ka na, pwede mo yung i-intake or pwede mo siyang inumin. So yan, pinapatunayan lang ng mga studies yung epekto ng product. Ano pa? Anti-asthma. So si Alta-Immune maganda sa asthma kasi infection din sa lungs si asthma eh. So pag pinaiinom nyo yung asthmatic people na yung frequency ng atake, malaki yung mababawas. Ano pa? Ito yung sabi, conclusion. Frankincense essential oil dramatically lower the collagen 3, yan yung sa peklat. Kaya pag kayo nasusugat, ang gagawin nyo lang, hindi pa magaling yung sugat, pahiran nyo na nung frankincense oil para hindi siya magpeklat. So yun yung sa mga gamit niya. Anti-proliferative activity sa skin, no? Constituent. Pro-apoptotic towards several and other types of cancer cells. So, anti-cancer talaga siya si frankincense. Meron din siya nitong mga effects na to. So, in short, naiintindihan na ba natin kung paano i-market yung product? Okay, so, eto. Ang request ko lang sa inyo, yung literature nyo kasi, eto siya. Ang layo, di ba, sa pinag-usapan natin? Nag-concentrate kayo sa virus. Virus is just a part of microbial spheres. Isa lang yan. So the way na i-explain nyo sa tao yung effect ng Alta-Immune is the way ipinakita siya sa studies dapat. So, naiintindihan na po natin? May question so far? Ano po yung question? Okay. Ganito yan. May mga herbs kasi na bawal sa buntis, may mga herbs na hindi bawal. Pero I suggest, do not take it. Pwede siya sa external use. So, let's say, yung buntis may buni, di doon ilagay sa buni. Ang baba. Pwede po siya. Actually, lahat siya antioxidants. Ang ginagamot namin sa alternative medicine sa nagpipilang kidney, puro antioxidants. Puro anthocyanins, yan yung ginagamot. Sino yung meron nabigyan dito ng nagpipilang kidney tapos umayos? Wala pa kayong experience? Pwede siya kasi lahat ng ingredients, antioxidants. And, i-explain ko nga lang, para maintindihan. Oxidation. Ano yung oxidation? Ano yung oxidation? Ganito po yun. Oxygen, kailangan nyo yan. Kailangan natin lahat. Mamamatay tayo pag walang oxygen. Pero habang ginagamit natin si oxygen, may oxidation na nangyayari. No? At para maintindihan nyo kung ano yung effect ng oxidation, ano nangyayari sa bakal? Kinakalawang. Ano nangyayari sa aluminum? Nagko-corrode. Oxygen ang may gawa nun. Sa loob ng katawan, sa katawan natin, paano nyo makikita ang oxidation? Wrinkles, exactly. Aging. Yan yung oxidation. Galing nun na. Sino yun?
Okay. So, oxidation, no? Ang nangyayari kasi dyan, electrophilic, no? Di ba napag-aralan nyo na siguro yung human being, merong systems, di ba? Systems is composed of organs, and then the organs composed of tissues, and then tissues are composed of cells, and then after cells, ano yung susunod? Cells are composed of tumigil kayo sa cells, molecules. Molecules are composed of atoms. Atoms yung pinakamaliit. So, nandun tayo sa molecular level. Now, anong nangyayari sa oxidation? Ang oxidant kasi, o yung tinatawag na ROS, no? Oxidative reactive, no? Ang nangyayari doon, kulang siya sa electrons, electrophilic. Mahilig siya sa electrons. Ang katawan kasi natin balanse. Now, pag dumikit yung electrophilic sa cells mo, ang mangyayari, yung molecules dun sa loob, aagawan niya yun ng electrons. So, kumbaga man, magiging ipo-ipo siya sa loob ng cells mo. Ganun siya manggugulo. Yun ang oxidation. Now, paano mo ikokontrol yung oxidation? Ganito. May antioxidants. Anong ibig sabihin ng antioxidants? Di ba ang epekto ng oxidation is? Wrinkles, aging. O pag sinabing antioxidants, ano siya? Anti-aging, exactly. That's the term. So para alam nyo kung paano i-market yung product, lahat ng to, antioxidant siya. So, anong purpose nung Alta-Immune? Anti-aging. Ang laki ng market ng anti-aging. Yung plinash ko kanina, by the year 2026, magbabalon siya sa 600 billion. So, from 100 billions nung 2019 billion, no, magiging 600 billion industry siya. And hindi nyo alam yung product nyo na bibilang pala sa mga anti-aging products. Yes. Antioxidant siya. Actually, pag nilagay mo siya sa wrinkles, pansinin nyo, i-dare ko kayo. Ipahid nyo siya sa mukha nyo pagkatapos nyo maghilamos sa gabi. Tapos pag gising nyo kinaumagahan, tignan nyo yung mukha nyo sa salamin. Promise. Mahal ba siya? Mahal. Magkano siya? Huwag nyo lang ilalagay dun sa eye mismo kasi may peppermint siya. Baka ma-irritate. Dito lang sa sa paligid ng mata. Dito, huwag nyo siyang ilalagay directly sa eye. Tapos, ipahid nyo siya directly dun sa skin ninyo. Pagkatapos, maghilamos para open yung pores. Then, wala nang dirt. Pati tagyawat nyo matutuyo. Folic acid. Ano bang case nung anak niyo po? Hemoglobin. Ang rule kasi dyan, pagka may deficiency kasi, eto yan pag may deficiency ka sa nutrients, hanggang hindi mo binibigay yung particular vitamin na kung saan ka kulang, hindi ka gagaling. Ganon yon. Yan yung rules sa natural medicine. Kung ano yung kulang mo, dapat yung ibigay mo. Kaya nga ang isang tao, yung diet ni ma'am, hindi dapat parehas kay ma'am na naka-pink, no? Kasi magkaiba sila ng katawan, magkaiba yung tulog nila. Yung kakulangan niya, hindi niya kakulangan. Kaya no two persons should eat the same diet. Iba-iba tayo, kaya nga may check-up na ginagawa para ma-determine kung saan ka kulang, and then kung ano yung kulang mo, yun yung ibibigay sa'yo. Kaya nga marami kayong supplement, di ba? May Ultima, merong Prima, ano pa yung isa? Lumina. Kasi iba-iba ng delivery yan. Kung saan ka kulang, yun yung binibigay sa'yo. Bakit
kailangan pang i-check para maiwasan na bilhin mo lahat para yung gastos, no, ma-minimize mo. Dahil kung isang product lang yung kailangan mo pala kasi nandun yung kakulangan mo, masosolve yung problem mo ng isang product lang. Ganun yun. Kasi pag pinalaklak sa'yo, ay, tatawa yung upline mo kasi ang dami mong binili. Pero okay lang yun, no? Wala namang problema eh. At ang pag hindi ka kulang, let's say, si ma'am kulang sa vitamin A, si ma'am kulang sa vitamin E. Yung ininom nilang parehas, no, merong parehas nun, parehas silang makakapil ng kagalingan. Kasi parehas na may vitamin A, vitamin E, yung binigay na food supplement. Kaya maraming gumagaling sa iisang food supplement kasi nga, yung deficiency na a-address, na ibibigay yung kakulangan. So, naintindihan nyo na itong antioxidants? Then, may i-discuss ako under antioxidants. Meron siyang dalawang klase. May tinatawag tayong endogenous, and then meron tayong tinatawag na exogenous. So, anong ibig sabihin yan? Pag sinabing endogenous, pinoproduce ng katawan nyo. Pag sinabing exogenous, nanggagaling siya sa labas through your food or food supplement. So nakuha, alin ang mas powerful sa dalawa? Tatanungin ko kayo. Exo is yung mga food supplements, no? Eto, papakita ko sa inyo. Ito yung hierarchy ng antioxidants. May tatlo dito, tapos ito yung boundary, nandito yung exo. Habang tumataas to, mas nagiging powerful yung antioxidants. Ito yung endo. Mas powerful yung pinoproduce ng katawan natin. Ganon kagaling yung creator. Tignan nyo ha. Paano na may measure antioxidant activity ng isang pagkain, di ba? ORAC value. Bibigyan ko kayo ng sample kasi memorize ko yung mga diniscuss ko from other companies, no? Ang purple corn, it has 1,648 anthocyanins yung ORAC value niya per 100 grams. Yun yung antioxidant capacity niya. So ano ibig sabihin nun? Pag pumasok yun sa katawan mo, it has the capacity to neutralize 1,648 oxidants, no, or free radicals. Yun yung capacity niya, yun yung ORAC value niya eh. Pero ang katawan mo, merong superoxide dismutase, siya yung pinaka-powerful, isang molecule lang ng sod, kayang puksain ang 1 million free radicals. Ganon ka-powerful yung binigay ni God sa atin. And kailangan mo lang tong i-activate. Ano yung activation niyan? Pagkain din. So bukod doon sa nare-receive mong antioxidant from the food, yung katawan mo nagpo-produce din ng antioxidant. So meron kang catalase, yan, merong glutathione peroxidase. Ano yung glutathione peroxidase? Yan yung glutathione na pinoproduce ng katawan natin. Saan na po produce ang glutathione? Ito, bago to. Sigurado kayo? Ang glutathione saan na po produce? Okay, i-research nyo to. Glutathione peroxidase sa buong katawan. Bawat cells na merong nucleus nagpo-produce ng glutathione para protektahan yung sarili niya against free radicals. Yan yung bagong research ngayon. Buong katawan mo nagpo-produce ng glutathione peroxidase. Hindi lang liver. Ang liver, no, nagpa-process siya ng mga transport chemical para ma-transport mo yung glutathione. Pero yun yung katotohanan doon. Now, itong exogenous, yan yung mga vitamin C, vitamin A, vitamin E, ayan yung mga anthocyanins, yung mga diniscuss natin dito sa studies, no? Yan yung mga yon. Pero inside our body, these are the 3 most powerful antioxidants. Superoxide dismutase, catalase, and glutathione peroxidase.
Si glutathione peroxidase, siya yung nagdi-detoxify ng heavy metals. Pag wala ka niyan, pag kulang ka niyang glutathione peroxidase, magkaka-cancer ka pag merong heavy metals sa'yo. So yung glutathione, it protects you from cancer. Yun yung epekto niya. So pag kulang ka niyan, pwede kang mag-take, yun yung exogenous. Yun na yung ultima. Pwede mo na siyang i-take. So any question about this? Doon sa diniscuss natin. May question po ba? Lilipat? Sige pa. At, ito kasi yun eh. We cannot stop aging. What we can do is delay aging. Kasi ganito yung sabi ni Dr. David Sinclair. Kilala niyo si Dr. David Sinclair? I-YouTube niyo siya, panoorin niyo yung mga video niya. Lahat ng herbal medicine tinatry niya sa sarili niya. Geneticist siya, professor sa Harvard University. Ang sabi niya, para humaba ang buhay ng tao, kailangan mong i-delay yung aging process. Kasi pag na-delay yung aging process, madidelay din yung progression nung sakit. So, ibig sabihin yung may mga chronic disease na, ano yung kailangan nila? Anti-aging. Yung mga, ano ba yung mga chronic diseases? Cancer, ano pa? Diabetes, ano pa? Cardiovascular disease, ano pa? Stroke, cardiovascular disease yun, sa ugat yun eh. Ano pa? Tuberculosis, ano pa? Kidney failure, ano pa? Liver failure. Lahat ng organs na nagpipail is because of oxidation. Nag-i-age yung organ. Kaya hindi na siya makapunction. Now, para mag-function siya at ma-delay mo yung progression ng sakit, kailangan mo siyang bugbugin ng antioxidant. And your product is antioxidant.